Una nitong napansin ang pananamlay nito, kaya tagtanong ito kung ano ba ang nangyari sa kanya. Sinagot niya ito kaya naman sermon kaagad ang inabot niya sa kapatid. When is the last time you ate? Ines na tanong pa nito. Ang mga matay matalim ang tingin sa kanya. I told you to take care of your body, Isabel. Sermon sa kanya ni Aaron na magtungo siya sa opisina nito. You look like just you saw hell. Your opinion seem like you're losing weight. Nagda-diet ka ba? Isabel, ang payat mo na. Hindi mo na kailangan mag-diet. Breakfast lang naman ang miss ko. Sambit niya sa kapatid, tsaka humiga sa mahabang sofa nito. Para tuloy siyang tinamad at gusto na lang niyang ihiga ang katawan. Go back to your office. Utos ng kapatid. You're distracting me. I want to stay here. Tinatamad niyang sabi. She doesn't feel like going to her own office. Mas matapang ang pabango ng sekretary niya at baka hindi niya nakayanin. It's kinda weird dahil ngayon lang nag-react ng gano'n ng katawan niya. Kahit naman amoy niya ang pabango ng iba, di naman siya nasusuka. Ngayon lang. Do you want me to run some blood test on you? Kaagad tumayo siya, pinukol na masamang tingin ng kapatid. Do I look like I'm sick? I don't want to see blood, baka masuka ako. I hate blood. Aniya at saka napangawi. Namamanghang tumitig sa kanya ang kapatid. You hate blood? Since when a surgeon like you hate blood? Napakurap siya ng mapagtantong lahat. How did a surgeon like her hated blood? Halos araw-araw niyang welcome iyon. Siya ba talagang mommy ko? Matamlay na tanong ng anak niya. Hanggang ngayon di pa rin kumbinsido si Francesca na si Julia ang ina. Parang ang layo ng loob ng anak kay Julia. Kung magkasama sila ay tanging sa laruan lang nakafocus ang bata. Sasagot ang anak kapag tatanungin ni Julia. Hindi ito madaldal tulad ng lagi nitong ginagawa kapag si Isabel ang kausap. I don't like her. Matamlay na sambit ng anak. Mas gusto ko si Mommy Isabel. 4 na araw na nakakalipas simula na magising ito. Nanumbalik ang lakas pero hindi pa rin sapat para maoperahan to. Isabel wants to make sure na malakas talagang anak niya bagong operasyon. Ayaw nitong isabak ang anak kung mahina pa rin ang immune system nito. Saksakan kasi na maraming gamot ang anak at baka daw hindi nito kayanin. Where's Mommy Isabel? Kapag kway tanong ng anak. Simula nang malaman nitong hindi si Isabel ang ina, hindi na Mommy kundi Mommy Isabel na ang tawag niya dito. Tuloy di niya maiwasang manlumo sa tinura ng anak. Gusto niya na tinatawag ng anak na Mommy si Isabel. Mas bagay pa tong maging ina kaysa kay Julia. Speaking of Julia, where is that woman anyway? Kahapon pa ito wala. Nagpaalam lang tong aalis sandali pero hindi na to bumabalik. Di niya maiwasang mainis dito dahil ito lang naman ang katulong niya sa pagbabantay sa anak. Maliban sa mga magulang niya at sa pamilya nito, wala naman na ngayon. Gusto niyang makita si Isabel pero dahil wala si Julia at walang magbabantay sa anak, hindi niya makita ang dalaga. Kahapon pa rin ang huli niyang makita si Isabel na nasa office lang nito at inaaral ang kaso ni Francesca. Nagtatagis ang bagang niya habang pabalik-balik ang tiyan sa pinto. Talagang makakatikim na sigaw sa kanyang babae kapag hindi pa to dumating. Do you love Mommy Julia or Mommy Isabel? Kapag quiet tanong nito, dahilan para matigilan siya. Matamantong nakatingin sa kanya, tsaka siya nito hinaplos sa pisngi. Daddy, don't be sad or lonely. I know that you want to be happy but you can't because of me. Masaya naman ako sa'yo anak. Wika niya at saka masuyong hinalikan ito sa noo. Kontento ko nakasama ka. Don't think that I'm not happy. Dahil wala nang masasaya pa na maging anak kita. You are my everything, Francesca. But not as happy as you are with Mommy Isabel? Wika nito at saka ngumiti. You love her, do you? Muli natigilan siya sa sinabi ng anak. Her daughter really knows how to feel at nagigilty siya dahil pakiramdam niya nasasaktan ng kanyang anak. Hindi niya magawang maging masaya dahil pakiramdam niya hindi buo ang pagkatao niya. Yes, Francesca. Walang pag-aalinlangan niyang sagot. I love your Mommy Isabel. That is why God gave me a little more time. Saad nito pero parang bulong lamang yon at di niya masyadong narinig. What's that, baby? Ang sabi ko, kung mahal mo si Mommy Isabel, tell her already. Nakangiting sabi nito. Sabi ng angels ko, it will be worth it if I play Cupid with you and Mommy Isabel. Sabi nila I'll be like them if I do something good and I chose to give you happiness, Daddy. Gusto ko bago ko mawala sa mundo, iiwan kita alam kong taong magpapasaya sa'yo.
Sa sinabi ng anak, parang nanghina tuloy siya. Sa tono ng pananalita ay parang iiwan na siya nito at grabe ang lakas ng tibok ng puso niya. Hindi siya handa at hindi siya papayag na mawala sa kanyang 5 taon na naging kasiyahan niya. I already saw my name in that book, Daddy. Nakangiting wika nito. I am now an angel and I'm gonna watch over you and Mommy Isabel. Please be happy. Marahas siyang umiling at hindi niya na napigilan pa ang luhang kumawala sa kanyang mga mata. No, 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 baby. Huwag mo kong iwan. Aniya at saka humikbing niyakap ang anak. Hindi kaya ni Daddy. Hindi ko kaya, anak, please. Tell me you're not leaving me behind. Pagmamakaawa niya sa akin. Daddy will be sad, please. Tell God to give you more time, anak. Please, wag mo akong iiwan. Hindi ko kaya. Tinangoan ng anak ng yakap niya, dahilan para mapahagulhol siya. Inalala niya ang masasayang alaala nila ng anak. Her first love, first words, first steps, every first of her life, nandun siya. And how much she wished the time to travel and go back from where he first told her. Her birthdays, the Christmas, and the New Year. Don't worry, Daddy. May papalit naman sa akin eh. Anito, tsaka ngumuso. Ayoko magkaroon ng bad record sa langit. Mula'y humagulhol siya at pinakatitigan ng anak. Is this the end of their journey together? Hindi sa ganitong bagay niya naiimahe ang paghihiwalay nilang mag-ama. Gusto niyang siya ang mauna sa anak. Gusto niyang makita ito na magdebu, ikasal at magkaanak. Gusto pa niya itong makasama. Why would God send him an angel if he's not gonna let her stay for a very short time? Why would he give him a present if he's gonna take her back whenever he wanted? Why? But before that, I want to make sure that Mommy Isabel has feelings for you. Napatanga ang kapatid niyang si Corina habang nakatingin sa napakaraming milkshake na nasa harapan niya nang pumasok to sa office. Kasama nito ang mga kaibigan niyang sina Carla, Chris at Mai na ganun din ang reaksyon. Bakit ang daming milkshake? Takang tanong ng kapatid saka bumaling sa kanya. Isabel, you helped milkshake for goodness sake? Anito at saka akmang kukuha ng isa pero agad niyang tinampal ang kamay nito dahilan para mapaaray ito sa sakit. Don't you dare touch it. Singhal niya sa kapatid habang matalim ang tingin dito pero agad din namang nawala. Bumagsak ang balikat niya at saka malamlam ang tumitig sa kapatid. Tell me, I am not worried. What is wrong with me? I hate milkshake and yet I bought it every single hour para titigan lang. Kapag hindi mabili ni Aaron, maiinis ako. Hindi ko siya kakausapin. Tapos iiyak ako. I haven't been this emotional in my life. Tumayo siya, tsaka lumapit kay Corina at tinawakan niya ito sa magkabilang braso at inalog-alog. What is wrong with me? I think I should see a psychiatrist. Am I crazy? Inirapan lamang siya nito, tsaka inilis ang kamay niya na nakahawak sa braso nito. You're overreacting, Isabel. Hindi ka baliw. Dahil kung baliw ka, sa kalsada kita makikita habang sumasayaw ng bahay kubo. Kumunot ang noon niya sa sinabi ng kapatid. Hindi sinasayaw ang bahay kubo. Exactly, sambit nito. Kaya hindi ka pa baliw. So what is happening to me? I don't know. Sagot naman ito sa kanya. Hindi ako doktor. Ikaw dapat na nakakaalam yan kasi ikaw ang doktor. Why don't you... I hate blood. Bago pa nito sabihin, inunahan niya na ito. Hindi niya alam kung bakit iniiwasan niya ang dugo. Napapangiwi siya talagang gusto niyang masuka kapag sumasagi sa kanya ang kulay ng dugo. Inaalala niya na bukas ng operasyon ni Francesca at tiyak niyang makakakita siya ng dugo. Tuloy hindi niya maiwasang mag-alala dahil natatakot siyang mapahamak ang bata sa mga kamay niya. She has been avoiding blood for 4 days and she even asked her secretary not to wear perfume. 2 days siyang nagkulong sa office niya at saka nang nalabas kung kailangan niya ng kapatid. You hate blood? Di makapaniwalang tanong ng kapatid sa kanya. How? I don't know. Baka buntis ka. Biglang singit naman ni Carla sa usapan dahilan para balingan niya ito. Nakaupo ito sa pang-isahang sofa habang nakakrus ang mga paa at nagbabasa ng script. Lahat sila'y nakatingin lang kay Carla na abala sa pagbabasa. Inosenteng tumingala si Carla at isa-isa na tumingin na sa kanila. What? Inosenteng tanong nito, tsaka pinakita ang script na binabasa nito. I am just reading my script and it says that maybe she is pregnant. Bakit ganyan ako makatingin sa akin?
Kunot noong tanong nito sa kanila. Did I say something? Could it be? Bulong niya sa isip, tsaka kaagad na lumapit sa kalendaryo niya upang tingnan ko anong petsa na ngayon. Shit! Hindi niya napigilang mapamura na makitang lumampas na siya sa araw ng menstruation niya. 3 weeks and 4 days na siyang lampas. Sapo niya ang bibig at saka humarap sa mga ito. Do you think I'm pregnant? May bumuntis sa'yo? Sabay-sabay pang tanong ng mga kaibigan ni Corina sa kanya. Imbes na sagutin, tinanong niya rin ang mga ito. Ano ba lang ginagawa niyo dito? Pag-iiba niya ng usapan. Bakit bigla naman kayong sumugod dito sa opisina ko? Itong kapatid mo kasi at si Carla, dinubog ng mga paparazzi. Sagot ni Mai. Kahit saan kami magpunta, nandoon din sila. Tapos nagpunta kami ng restaurant ni Chris doon. Dinubog din sila kaya naman we went here para magtago. Mukha namang secure kami dito kaya walang problema. Anito at saka humirap sa hangin. Kaimbiyar naman kasi si Baby Carla at Baby Corina to the highest level ng kasikatan. Kumunot ang noon niya sa endearment ng magkakaibigan. Babe, patuloy kami ni Chris na normal lang ang buhay na na-expose pa ang kagandahan sa kamera. Animay, saka umupo na rin sa pang-isahang sofa. Buti sana kung Hollywood yun at may endorsement ka agad, saka maging leading man ko si Brad Pitt. Willing ako irampa ang beauty ko. Kaso hindi eh. Paray naman paparazzi o kaya mga fans nila. At dito sa opisina ko ninyo na isipang magtago? Kunot noong tanong niya. Pumunta kayo sa North Pole. Doon walang makakakita sa inyo. Si Aaron pala, nasan? Tanong naman ni Chris. Sa office niya ako nagpunta kanina pero wala siya. Kinagat niya ang kanyang labi, tsaka bumaling dito. Pinabili ko ng milkshake. Speaking of Aaron and that milkshake, kanina pa niya ito pinabili ng milkshake pero hanggang ngayon, wala pa. Where is he? Magsasalita sana si Chris pero hindi na natuloy nang biglang bumukas ang pinto ng opisina niya at bumungad sa kanyang humahangos na lalaki. Napangiwi siya na makitang may dugo ito sa katawan, dahilan para mas umiwas siya ng tingin dito. Klaus? Usal ni Carla sa pangalan ng lalaki nagngangalang Klaus. Why are you covered in blood? Saiden, sambit nito sa pangalan ng pinsan. She's in the emergency room. Please help her. Pagmamakaawa nito. Okay, nakangiwi niyang sagot. But can you please hide yourself from me? Ayoko makakita ng dugo. Naguguluhan man, sumunod din ako sa iniuutos niya. Inintay pa muna niya itong umalis bago sinuot ang lab coat niya. At bago niya buksan ang pinto, ay nilingon niya ang apat. Bilang ko ang milkshake na yan. Wika niya at saka tinuro ang mga milkshake na andoon. Sa mesa niya, walang babawas dyan kundi puputulin ko ang mga kamay ninyo. Tumango ang tatlo habang kapatid ay sumunod sa kanya at mababasa sa mukha nito ang pag-aalala. What happened to her? Nag-aalalang tanong ni Corina. I don't know. Sagot niya, tsaka tinahak ang hallway patungong emergency room. 2 oras ang ginugol niya sa emergency room para isalba ang buhay ng pinsan niyang si Saiden. Di niya akalain na gano'n ang sinapit nito. She looks pale na para bang wala ng dugo sa sobrang putla nito. Di niya alam kung anong sinapit ito pero base sa pagsusuri na ginawa niya, nalunod ito. Merong tubig na nakapasok sa utak at sa baga nito. That is why she announced her in comatose. Nevertheless, thank to God because it was all worth it. That 2 hours had paid her good. Saiden survived through though she was in coma. Good job, Dr. Laksamana. Bati sa kanya ni Dr. Uy. Isa sa mga doktor na katulong niya sa operasyon ng pinsan. Tangulang ang ginawad niya rito at saka bumaling sa 2 nurse na naroon din sa loob ng ER. Palipat na lang siya sa ICU. Utos niya sa 2, saka nagpaunang namabas ng ER. Na makalabas siya ay nilingan niyang paligid para tingnan kung naroon pa si Klaus at nakahinga siya na maluwag na makitang wala doon ang binata. Tayong 2 lang na magkaibigan ni Saiden ang naroon at may kasamang bata. Kagad dumapon tingin niya sa sanggol na naroon at hindi niya alam kung bakit bigla siyang napangiti at napahawak sa tiyan niya. Posible kaya na may laman na ang tiyan niya, na may buhay na nasa loob ng sinapupunan niya? Is it a boy or a girl? Gusto niyang makasiguro, kaya naman balak niyang bisitahin ang kilala niyang OB-GYN. Mamaya kapag nagka-oras siya.
Nang makita siya ng dalawa, kaagad tong lumapit sa kanya. How is she? Nag-aalalang tanong ng babae na walang hawak na bata. Maayos ba siya? Ligtas ba siya sa kapahamakan? Is she okay? She's in a comatose state, sagot niya. Nakita niya ang pagbagsak ng balikat ng dalawa at ang turo ng kanilang mga luha. We need to transfer her in the ICU to monitor her condition. There's a big chance that we might lose her. Kailangan namin... Di na niya naituloy ang sasabihin na makita ng kapatid na si Corina na papalapit sa gawin nila. Excuse me, sambit niya sa dalawa at saka sinilubong ang kapatid. Lolo and the rest is in Aaron's office. Imporma ng kapatid na baka sa mukha ang takot. He wants to talk to all of us. He is mad, Isabel? Tumango lang siya at naglakad papuntang office ni Aaron. If it's rude to mute someone when he is talking, then Isabel is rude for muting her grandfather while scolding at them. Kung buntis nga siya ay talagang iiwasan niyang bunganga nito dahil ayaw niya ng ma-stress. Ngayon lang din naman niya nakitang galit ito na sobra. Pero mababasa naman sa mukha nito ang labis sa pag-aalala ng pinsan. Pumasok sa opisina si Aaron at lihim siyang napamura na makitang may sugar at pasa ito sa mukha. Tuloy gusto niyang lumabas ng opisina pero dahil ayaw niyang maging bastos, nagbaba na lang siya ng tingin sa sahig. Bigla ulit na nermon ang lolo nila tulad kanina. Ngunit hindi niya ito pinakinggan. Kinuha niya ng cellphone para i-text si Aaron nang may maalala. Where's my milkshake? She asked, then hit the send button. Nakahinga siya ng maluwag nang hinanap ng lolo niyang lalaking nagngangalang Klaus pagkatapos ito silang sermonan. Kaagad siyang tumayo at sumunod naman ng iba. Siya na rin ang una nagbukas ng pinto and there, she saw Klaus Romualdez. Hindi na katulad kanina ang itsura nito. Natatakpan na ng gasa ang sugat nito, but still, she can see little stain of blood in the gauze. Good afternoon. Should I go? Hindi niya na pinatapos pa ang binata sa pagsasalita. She felt bad when she saw how embarrassed he has in front of everybody. Kung wala lang itong sugat sa mukha, kakausapin niya rin ito at isa pa may pupuntahan din kasi siya. Nagpauna na siyang lumabas ng opisina at tinahak ng OB-GYN clinic. Nasa hallway siya patungong klinik ng mahinto at sa hindi inaasay makikita niya si Tristan at si Julia na magkayakap. Nalikip ang dibdib niya. Nilukob ng selos ang buong pagkatao niya habang madilim na nakatingin sa dalawang magkayakap. Ang kanyang mga kamay nakakayom niya sa selos na nararamdaman. Tristan was sobbing. Umiiyak ito at naiinis siyang makita na hindi to sa kanya umiiyak kundi sa iba. Pero ano nga bang iniiyakan nito? Gising na si Francesca at bukas, operasyon na ng bata. Dapat maging masaya ito dahil sa wakas. Hahaba pa ang buhay ng anak. Bumuntong hininga pa muna siya bago pakalmahin ang sarili at muling naglakad papalapit sa dalawa. Napansin niya si Julia kaya naman ito na ang kumuwala sa yakap. Anong ginagawa ninyo rito? Malamig na tanong niya sa dalawa. Wala naman dito ang kwarto ni Francesca. Bakit kayo nandito? Sa tono ng pananalita niya, parang siyang girlfriend na nahuli ang boyfriend na may kasamang iba. She sounds so jealous. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Mataray pang tanong ni Julia sa kanya. Nagre-ronda ako. Mataray din niyang sagot sa kaharap. Let me remind you that I'm a doctor. In case you've forgotten, ani at saka bumaling sa binata. And my job is to visit the patient. In the nursery area? She blinked when realization hit her.